whispered nightmares. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Nathan. Isang maikling salaysay ng totoong karanasan ko sa paanan ng bundok Banahaw sa pagitan ng Dolores, Quezon at Lucban. Isang gabing hindi ko malilimutan. Sumama ako noon sa isang spiritual gathering sa barangay Kinabuhayan. Akala ko ay simpleng retreat lang yun, Boss Pao. Pero pagdating ko pa lang doon, ramdam ko na ang bigat ng paligid. May mga kandilang nakaayos sa kakaibang simbolo at isang lumang altar sa gitna ng kagubatan. Doon ko nalaman na ang grupo ay may galit sa dati nilang kasamahan na umano'y nagtaksil at naglantad ng lihim nila sa Maynila. Isang gabi, Boss Pao, nagsagawa sila ng ritual para sa paghihiganti. Walang sigawan, puro bulong at dasal habang ang hangin ay biglang lumamig at tila may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ilang linggo matapos iyon, nabalitaan ko na lang na natagpo ang patay ang taong pinaghihinalaan nilang traidor sa inuupahan nitong kwarto sa Sampaloc. Wala raw sugat, tila inatake lang daw sa puso. Pero malusog yun, Boss Pao, at walang sakit. Pagbalik ko sa Quezon City, nagsimula ang kababalagan. May mga aninong gumagalaw sa dingding. May mga simbolong tila abo na lumilitaw sa tabi ng kama ko. Para bang may sumusunod sa akin, nagpapaalala na saksi ako sa isang bagay na hindi dapat makita. Hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing naririnig ko ang pangalan ng bundok Banahaw, bumabalik ang lamig sa aking batok. Hindi ko alam kung ritual ba ang pumatay o kung may mas madilim na puwersang naningil. Ang alam ko lang, may mga lihim sa bundok na kapag ginising mo, hindi ka na nila hahayaang makalimot. Ako si Nicolas. Totoong nangyari ito sa akin noong 2021 sa masukal na bahagi ng Sierra Madre sa Tanay Rizal. Sanay ako sa hiking, Boss Pao, pero hindi ako handa sa nangyari. Nagcamping kami malapit sa isang lumang trail papuntang Daranak Falls. Maayos ang umpisa, pero pagsapit ng hapon, biglang nagloko ang kompas at nawala ang GPS signal. Kahit anong lakad namin, bumabalik kami sa iisang punong may malalim na hiwang hugis krus. Doon ko naramdaman na hindi normal ang nangyayari. Pagdating ng gabi, Boss Pao, tumahimik ang buong gubat. Walang kuliglig, walang ibon. May mga yabag akong naririnig sa dilim na hindi sa amin. Mabigat at mabagal. Paikot sa kampo. May mga aninong gumagalaw sa likuran ng mga puno kahit wala namang tao doon. Parang may nagmamasid. Kinabukasan, Boss Pao, nagiwalay kami para maghanap ng daan palabas. At doon ako tuluyang naligaw. Sa gitna ng hamog, may nakita akong mga telang pula at itim na nakasabit sa mga sanga at mga batong nakaayos paikot sa lupa. Tila may ginawang ritual. May abo pa sa gitna na parang bagong patay ang apoy. Ramdam kong hindi ako nag-iisa ron, Boss Pao. 3 araw din akong paikot-ikot, gutom at halos maubos ang tubig. Sa gabi, may malamig na hiningang dumadampi sa batok ko at mga bulong na hindi ko maintindihan. Sa 4 araw, natagpuan ako ng mga ranger malapit sa isang lumang logging road papuntang General Nacar, Quezon, malayo sa trail na dapat naming dinaanan. Nakauwi ako, Boss Pao, pero may naiwan sa akin ng gubat. Hanggang ngayon, kapag natatanaw ko ang Sierra Madre,
Mula Quezon City, bumabalik ang pakiramdam na may mga lugar doon na ayaw magpalabas ng tao. Maliban kung payagan ka nito. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Noah. Ito ay totoong nangyari sa akin noong nag-solo camping ako sa may Tanay Rizal, bandang Sierra Madre. May lumang cabin daw doon, malapit sa barangay Daraitan, na bihira ng puntahan. Dahil mahilig ako, Boss Pau, sa tahimik at liblib na lugar, nagpasya akong subukan. Pagdating ko pa lang, kakaiba na ang pakiramdam. Kahit tirik ang araw, madilim sa paligid ng kubo dahil sa makakapal na puno. Lumang kahoy ang dingding, Boss Pau, at parang matagal nang walang nakatira. Unang gabi ay maayos naman, pero pagsapit ng 2:00 na madaling araw, may narinig akong mabibigat na yabag na umiikot sa labas. Kinabukasan, may nakita akong bakas ng paa sa putik. Hindi hayop yon. Hindi rin normal na paa ng tao. Mas malaki at mas malalim ang pagkakalubog. Doon na ako kinabahan, Boss Pau. Pero nag-stay pa rin ako ng isa pang gabi. Mas malala ang sumunod. May gumagapang sa bubong. May kumakatok sa dingding. At may mabigat na paghinga mula sa ilalim ng sahig ng kabin. Biglang namatay ang ilaw ko kahit bago ang baterya. Paglingon ko sa bintana, Boss Pau, may dumaan na mataas na anino sa labas. Hindi ko na hinantay ang umaga ng tuluyan. Pagliwanag pa lang ay umalis na ako agad. Pagdating ko sa barangay, sinabi ng mga tao na matagal nang abandonado ang kubo. At may mga hikers na raw na nawala roon. Ilang taon na ang nakaraan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nasa gubat na iyon. Pero sigurado ako, Boss Pau, hindi ako nag-iisa sa cabin na iyon sa gitna ng Sierra Madre. Isang magandang gabi, mga kahoror. Ako si Ryan. Totoong pangyayari ito na nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa malapit sa UP Diliman sa Quezon City. Tahimik lang ang buhay ko noon hanggang sa makilala ko si Marco sa isang bar sa Maginhawa. Palakaibigan siya, Boss Pau, palabiro, at mabilis kaming nagkasundo dahil pareho kaming mahilig mag-explore ng mga abandonadong lugar. Madalas niya rin akong ayain sa mga bakanting bahay sa Project 6 at minsan sa isang lumang rest house sa Antipolo. Sa una, Boss Pau, masaya at puno ng thrill. Pero napansin ko na kabisado niya ang bawat sulok ng mga lugar na iyon. Parang may matagal na siyang koneksyon doon. May mga gabing may naaamoy akong parang kalawang at may mga bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Isang araw, Boss Pau, may nabalita ang nawawalang lalaki na huling nakitang sumama sa bagong kaibigan mula sa parehong bar kung saan kami nagkakilala ni Marco. Doon na ako kinabahan, lalo na nang minsang nakita ko sa likuran ng sasakyan ni Marco ang lubid at pala habang papunta kami uli ng Antipolo. Sa isang spotlight sa may Commonwealth, bigla akong bumaba at tumakbo palayo. Hindi ko na siya kinausap muli, Boss Pau. Pagkalipas ng ilang linggo, ay may nahuling sospek sa serye ng pagkawala ng ilang lalaki sa Quezon City at karatig lugar. Nang ipakita ang muka sa balita, siya iyon, Boss Pau. Si Marco yun. Simula noon, natutunan ko
na hindi lahat ng ngiti ay totoo. May mga kaibigang ang tunay na pakay ay hindi samahan, kundi hukay. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Samuel. Nangyari ito noong 2019 sa isang tahimik na baryo sa Capas, malapit sa paanan ng Mount Pinatubo. Nagsimula ito sa mga manok na natatagpo ang walang dugo sa kasinundan ng kambing ng kapitbahay. Akala namin ay hayop lang ang may gawa nun, pero naging kakaiba ang lahat nang pati ang isang buntis sa kabilang purok ay biglang nanghina at dinala sa ospital sa Angeles City. Tuwing hating gabi, Boss Pau, may naririnig akong mabagal na paggapang sa bubong namin. Hindi iyon tunog ng pusa. Mabigat yon at maingat. Isang gabi, sumilip ako sa bintana at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang payat na nilalang na nakadapa sa bubong ng kapitbahay. Baluktot ang likuran nito at tila baligtad ang mga paa habang gumagapang pababa papunta sa mga sagingan. Kinabukasan, may natagpo ang matandang patay malapit sa ilog. Walang sugat, pero parang naubos ang dugo at lakas. Ilang araw pa, bigla na lang tumahimik ang lahat. May isang babaeng bagong lipat lang sa baryo ang nawala nang walang paalam. Tahimik na uli ang mga gabi sa Capas. Pero tuwing may maririnig akong pagaspas sa dilim, alam kong may nilalang na minsang gumapang sa aming bubong at maaaring bumalik anumang oras. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.